Ayan, mga kaibigan, mga katoda, mga kasama, mga kapatid sa Panginoon. Ano ba talaga ang tunay na pagpapala? Ayan. Minsan nakikita natin ang blessing is sa mga material na bagay. Pero kung papansinin natin, madalas hindi natin nakikita na ang tunay na blessing is yung papaano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo. No? Hindi lang dahil sa material na bagay, kasi ang number one talagang blessing sa buhay natin is yung makilala natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ayan, makilala natin siya na doon natin nalaman kung ano ba yung nararapat na pagsunod sa kalooban niya. At ang pinaka-importante, ano man ang mga pagsubok, problema is yung manatili tayo sa salita niya, di ba? Kahit minsan, madalas, nagkakamali tayo, pero ang importante is magpatuloy, lumakad kung paano tayo magiging mabuti sa paningin ng Diyos, ganoon din sa ating kapwa. Kasi hindi naman makikita yung paglilingkod natin sa Diyos kung hindi ito makikita ng ating kapwa. Ayan. Napaka-importante po ng una, number one sa pinaka-blessing talaga yung paglilingkod sa Panginoon. At ang lahat ng bagay, ang sabi nga dun sa Matthew 6:33, unahin natin siya. 'Di ba? Matthew 6:33, sabi niya, unahin natin siya at unahin natin ang kanyang kaharian at ang lahat ng ating ninanais, siya naman po ang magbibigay nito. Ayan. Ayan, maraming salamat sa alam ko talaga naman kung wala ang Panginoon, wala rin tayong makikitang biyaya. 'Di ba? Ako naniniwala na ang Diyos ang nagbigay nito, na hindi ko po ito kayang kitain or hindi ko po, wala pong ihipuing tao para i-provide yung pangangailangan na para matugunan po yung pangangailangan. Yan, salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang kumilos sa lahat ng tao, sa lahat ng ginamit doon sa mga taong ginamit ng Diyos para ibigay yung pabor para sa atin. Yan, napakabuti ng Panginoon sa buhay namin, sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. At sa kabila ng ganito lang ang aming buhay, hindi kami pinababayaan ng Diyos. Yan. Yan, maraming salamat dahil eto, ibinigay na po sa akin yung pang bayad o sa bibilhin ko na po na tricycle. Yan. Meron po kasi akong bibilhin na tricycle. Yan, ito po yung ibinigay sa akin na pambayad. Ito naman is hindi naman to basta ibinigay. May proseso po ito. Meron po siya tamang proseso kung paano ko siya mababayaran. Ayan, utang yan. Hindi po yan Pero kung wala po ang tulong ni Lord, wala pong magpapautang sa akin ng ganito kalaki. Kasi sino ba naman ako, isang hamak na tricycle driver at dating mangalakal. Yan. Wala pong magpapautang nito kung hindi po ihipuin ni Lord ang taong nagbigay nito or nagpahiram nito sa akin. Yan, maraming salamat. Ang share ko lang po sa inyo is itong pagpapala na ito is pangalawa lang to. Pangalawa lang ito. Ang importante, unahin natin si Lord. Pag na gawa natin or tayo ay nagpatuloy sa Panginoon, pwede po tayong humingi sa Kanya. Pero yun po, kamangha-manghang bagay po ito kasi hindi po ito basta. Hindi po ito basta-basta. Isipin nyo man po, tapos meron pang butal. Butal lang yan, butal. Hindi po ito basta-basta na biyaya or kamangha-manghang biyaya ng Diyos. Yan. Ito po ang tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala, ang Diyos ang nagbibigay. Ibig sabihin po, unahin po natin ang Panginoon at tayo po ay matutong sumunod sa kabila ng tayo ay nagkakamali sa buhay, matuto po tayong sumunod. Diba? At doon pa lamang po tayo makakalapit kung ano po yung dapat nating hingiin sa Panginoon. Ang tunay na pagpapala, ang makilala ang Panginoon sa ating buhay at tayo ay sumunod sa Kanya. Yun po ang tunay na pagpapala. At ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:33, siya na po ang bahala sa kinabukasan. Yan, maraming salamat doon sa makakarinig ng aking sharing na ito na unahin natin si Lord.
doon natin makikita kung paano gagalaw ang Diyos sa buhay natin. Unahin natin siya. Maraming salamat. Thank you. Thank you. God bless.